Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa panibago nating episode. Okay, in relation with the committee hearing for Department of Migrant Workers which was held in Senate, presided by Senator J.B. Ejercito, kinalaunan sinamahan ni Coco Pimentel at ni Joel Villanueva. Merong interesting part kasi doon na kung saan pinag-uusapan ng IACAT guidelines. Tingnan natin kung ano ang sa pananaw ng mga senador yung tama at mali. Okay? Tingnan natin yung point of view nila bakit ayaw nila doon sa IACAT guidelines. Tingnan na rin natin kung ito po ba ay makatutulong na ma-prevent yung illegal recruitment, human trafficking, or tinutumbok lang nila yung nahihirapan yung Pinoy na makalabas ng bansa dahil sa nagsisecure ang Pilipinas, sa naninigurado ang Pinas sa mga posibleng pwedeng kahantungan na hindi. Tingnan natin ito. And medyo mahaba ang video na to. I hope you guys may oras. Kung wala naman, balikan nyo na lang po mamaya. Let's proceed mga kababayan ko. Ayan. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Senator JB ni Joel Villanueva. Happy that we're moving and sabi nyo, ito yung isa sa batas na talagang tinitignan nating mabuti kung paano natin masisiguro na magtatagumpay ang ating departamento alang-alang sa ating mga kababayan. In relation lang, no, baka makalimutan ko, very interested yung mga kasamahan natin dito sa Senado dun sa 2023 revised IACAT guidelines. Gusto lang nating malaman kung may role ba yung DMW regarding this, kasi lahat kami dito nabigla dun sa guidelines and we wanted to find out kung nakonsulta po kayo. What do you think about this guidelines? Itong measure na ito, necessary ba ito considering na yung pakita natin din yung slide natin, 32,404 Filipinos whose departure was deferred. Only 472, 1.46% were found to be victims of human trafficking. Can you imagine that? Tapos mga nagbayad yun. Ito pa, Mr. Chairman, I have to get my phone because just recently I was in Pampanga and I'm looking at the... Okay, bigyan natin ng daan, no? Meron bang kakayahan o meron bang parte ang DMW IACAT guidelines na inilabas nila? Meron. Pero ito ay tumutukoy sa mga Pilipinong manggagawa, overseas Filipino workers. Hindi sakop ng DMW ang ibang provision dun sa IACAT guidelines dahil majority doon tumutukoy saan? Sa mga non-OFW. Sinasabi ni boss na 34,000, only 1%. Tama? Ang being victimized by the human trafficking. Kung maliit yan para sa'yo, malaki na yan para sa amin. Dahil doon sa 1% na tinutukoy mo, bilang, pwedeng magbigay ng miserableng buhay para sa pamilyang iniwan. May iwan kung sakaling nakalabas yan. The names of... I met 2 persons. Imagine, in a wake. Nakadalawa ho akong kababayan natin na sila mismo ay na-stop. Kasama sila dito sa na-offload. Hanap ko lang yung... With the indulgence of the majority, di sa working lunch ha, baka 12 o'clock nga pa, yung mga hindi, pwede na kayo kumain naman. Po, babanggitin ko lang ho yung pangalan para marinig ng mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration and I will go to them next time. Na-meet ko po si John Ferry Yumang Hernandez. Namatay ho yung tatay niya. Pastor ho yung tatay niya. Pangarap nung tatay niya na makita man lang niya, makapasyal, nag-ipon, makapasyal dun sa kapatid niya na nasa Dubai. Na-offload po siya. Not once, but twice. Just recently yung ikalawa.
Sabi na nga niya, siguro, good na rin na na-offload siya kasi nakita niya nung time na namatay yung tatay niya. Pero imagine, Mr. Chairman, Senator Coco, yung BID official, ang apelido ho niya ay Lakindanum. Laquindanum. July 25, 2023. Na-offload na naman ho siya for the second time. Yung pong kapatid din niya na nandun sa Dubai, hinahanapan ng affidavit of support. 10,000 dirham salary ang kailangan daw. Eh kahit engineer daw po doon, hindi naman makukuha yun. Yung bahay dapat nakapangalan sa kanila. Hindi naman sila bumibiling bahay. Ha? 6 months bank statement, hinahanap din po. With a stamp from the bank. 6 months payslip, etc. Alam niyo ho, nakakakulo ng dugo kung makakakita ka in person during the wake of his dad. 2 beses ho siyang na-offload. Yung unang beses, July 17 din. Na-offload po siya. And hanggang ngayon, wala. Yung mga binayad niya, hindi naman po binalik. So, again, I wanted to ask our DMW, mga kamag-anak po ito ng mga matatagal ng OFWs na nandun sa Dubai. Kawawa naman po. And here comes IACAT guidelines. Okay. Senator Villanueva, sabi ng tao, okay na rin daw kasi ma-offload siya kasi naman yung tatay. Mas masakit naman yun kung tatay tapos nasa ibang bansa, di ba? Saka, ano ho ba sa tingin ninyo ang tama at mali dito? Samantalang sa ibang bansa, pag pupunta ka sa ibang bansa, kailangan meron kang pera sa bangko mo. For example, sa Amerika, ba? Iba-iba yung mga proseso natin eh. Ba, may mga bangko ka na dapat pinupunan ng pera doon bago ka umalis, hinahanapan ka ng kung. So I think hindi naman nababago o nalalayo ang proseso ng Pilipinong bansa whenever you are visiting that's country and for leisure purposes talaga or visiting your parents or siyempre natural lang nahanapan ka ng anong pang gagastos mo doon, sinong gagastos para sa'yo. Hindi na bago yan, ewan ko lang bakit kayo nagre-react ng negative pag Na ang batting average ay 1.46%. 98+%. Hindi ho margin of error yun. Kalokohan po yun. Buti na lang, nakinig po sila sa Senado na isuspend muna ito. But again, I just wanted to share this with our DMW family so we can help the families of our OFWs. Okay, hindi sakop ng DMW yung pupunta yung kamag-anak namin dito, hindi nasasakupin ng ano yan. Turista talaga yan papasok. So they have to follow the protocol of being a tourist. Hindi bilang OFW. Diba? So bakit parang dinidiin nyo, pinapasa nyo ang kasisihan DMW gayong hindi naman sakop ng DMW yan. Sakop yan ng DFA, mga kababayan. Yung mga non-OFW, turista, teacher, estudyante. Yun, sasakupin lang yan ng DMW if the person transferred to employment. And the reason why lang naman, kaya mahirap Pilipinas na lumabas, kasi nga po, sinasamantala yan ng mga abusado. Intindihan mo ba yun, Senator Joel Villanueva? Bakit parang hindi mo ang tawag dito, masabi na totoo may mga human trafficking. At hindi mo alam kung sino yung mga human trafficking o yung mata-traffic. Sino yung proseso ng Pilipinas? Parang lumalabas na kayo ba ay pro cross country. Kayo ba ay sumasang-ayon sa paglabas ng Pilipino sa Pilipinas and then from there mag-apply na lang sila ng trabaho? Kung gano'n, bakit kayo nagagalit sa mga illegal recruiter? Bakit kayo nagagalit sa mga humihingi ng confidential fund? Yung mga senador na to. So again, I would ask kung nakonsulta ho kayo at ano rin yung tingin nyo dito sa
revised IACAT guidelines na ito. Sir, please. Yes, Mr. Senator, may I request Yusek Bernard Olalia with your permission to respond. Siya po ang kinatawan namin with respect to IACAT matters. With the permission of the Chair. Mr. Chair, ang kagandahan po, no, ito pong taon na 2023, magmula po Enero hanggang Agosto, meron po tayong napaalis na 3,515,287 na OFWs. Ang good news po dito, Mr. Chair, wala pong na-offload. Lalong-lalo na kapag meron po silang tinatawag na OEC o yung kasalukuyan po namin ipinapasa na OFW Pass. Ang reason po dito, Mr. Chair, ay dahil sila po ay documented, dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa DMW at binigyan po natin ng kaukulang OEC. Mabuhay ang DMW. Okay. Mr. Chair, doon po sa na-defer o na-offload na 21,084, no? Ang dahilan po ay wala po silang OEC at ang na-endorse po sa DMW for further investigation ay 64 lamang. Ang dahilan kaya wala po silang OEC at kaya sila po na-offload ay dahil nakita po ng ating mga BI personnel doon na ang layunin nila ay magtrabaho sa abroad. Either ang visa nila ay tourist visa o kaya ay visit visa. Okay? Ang tamang proseso po dapat kasi dito, Mr. Chair, dadaan po sila sa DMW, ipapakita po nila yung kontrata nila, at tayo po ay ang magbibigay ng OEC o OFW Pass nang sa ganon, hindi po sila ma-offload. Doon po sa... When you say visit visa, it doesn't necessarily mean that you're working. Are you gonna be working when you have visit? Paano mo malalaman yan, Senator Villanueva? Sige nga, kahit naman ako, kaya ko sabihin, ay hindi, Senator, talagang bibisita lang ako doon. So nasa loob na nga ng tao yun eh. Yung sinasabi ni Yusek Bernard Olalia, nakitaan ng mga maling dokumento at hindi mga nakasagot sa tamang tanong ng Bureau of Immigration upon interview. 64. Yung mga aminadong magtatrabaho doon. So yung the rest na sinasabi ni Yusek Bernard, ay hindi talaga OFW yan. Talagang bibisita sila doon magbabakasyon, pero kulang ang requirements. Bakit ba ang hirap mong paunawaan? Visit visa? Karamihan po, 90% po, Mr. Chair, kapag po visit visa, papuntay po for example ng Dubai, magtatrabaho po talaga yan. Magtatrabaho din Opo. doon? Doon po sa nabanggit nyo, Mr. Chair, yung na-offload ng OFW na twice, meron po tayong proseso doon. Kasi po, meron tayong visitation rights ng relatives ng OFW na may sakit. Tama. Ito yung humanitarian visit na kung saan yung OFW ay magre-request sa MWO kung siya ay may kasakitan o yung pamilya niya sa Pilipinas sa DFA, sa DMW na ito si Pedro, aking anak, aking asawa ay may sakit. Kami po ay gustong pumunta doon. Ang tawag doon, humanitarian visa at binibigay yan talaga ng DMW. Pero kung sasabihin mo, bibisita ka doon dahil gusto mo lang makita yung pamilya mo at maggala-gala ka, hindi ka OFW dyan, turista ka dyan o visa gamit mo. O namatay, ang kinakailangan lang po, pupunta sila sa DMW, kami po ang tutulong at magbibigay po ng permit para po isanggunin namin at i-coordinate namin sa LAC natin at yung BI at nang sila po ay makaalis at hindi po ma-offload. Bakit di naman pwede bisitahin ng healthy na OFW? Bakit kailangan dying at saka sick? Hindi nga, sakop ng yan DMW, kulit mo ako, Kapimentel. Di ka ba nakikinig? Ay, sorry. Bakit? Proud nga si OFW. I have a few days. Sali kayo kapatid, pakita ko kayo anong situation dito, anong situation ko rito. Nabanggit ninyo, kailan dying or sick siya bago siya mabisita. Sinasabi nila kung yung worker ay may sakit or dying at yun yung purpose ng kamag-anak na pupunta doon para bisitahin. Ang gulo nyo? Why? What is the purpose? Please justify to us. Mr. Chair, magkaiba po kasi yung proseso kapag po yung bibisitahin ninyo ay may sakit, mas madali po yun nating ma-justify. Pero kung healthy po siya, pwede po siyang bumisita din as a tourist.
And yung tourist po, meron pong mga documentary requirements. Hindi nga, yun na nga yung case. Let us say, sa Dapat ang tinatanong nyo, Bureau of Immigration, mga gonggong, you are barking on a wrong tree, Senador. Hindi nga sakop ng DMW yung ibang provision sa IACAT, sakop lang nila OFW. Putek, ang hirap nyo kausap. case na sinight ng ating majority leader, hindi siya kasama dun sa sa nabigyan nyo ng OAC. Kasi nga, let us say, hindi naman siya talaga magtatrabaho, pero nasuspetsahan. Kasi may sinabi si Yusek Olalia kanina na nakita daw sa dokumento, or maybe, anong nakita sa dokumento na ang sadya niya ay magtatrabaho sa UAE? Kulit, sabing Bureau of Immigration ang dapat tinatanong nyo dyan. Sa Dubai. Example nyo lang po ako. Apo. Ano pa yung magandang nakita ni immigration officer na kaya ang conclusion niya ay magtatrabaho ito? Apo. Sige. Ang sample po doon, Mr. Chair, no, ang hawak po niya, may pasaporte po siya. May visa po siya. And then doon sa visa niya, makikita po either tourist visa sa halimbawa. Tapos may papakita po siyang kontrata. Yung kontrata po, makikita ng BI, employment contract. So yun po, pag employment contract, ang documented po kasi sila, kailangan po talaga dadaan Dapat may OEC yan, may kontrata eh. po talaga sa DMW. Yun So- po ang pangunahing dahilan. Okay, yun yung mga theoretical natin. Pero yung yung nabanggit mong visit visa, saan niya nakuha? Saan nakuha ng isang Pilipino yon? Inapplyan niya dito sa embassy ng UAE and visit visa ang binigay, imbis na tourist visa. Senator Coco Pimentel, ang nag-i-issue niyan madalas yung mga travel agent doon sa abroad, sa UAE. Dami-dami niyan sa TikTok, hindi ba kayo nagti-TikTok? Pangit ka, banding. At hindi nga yung pumunta sa embassy eh. Mismong OFW mismo, nag-i-issue niyan. Opo. And kayo na experience diyan sa Dapat dito, tinatawagan pansin yung LMA agency sa Dubai na nagre-recruit ng cross-country. Sila isalang nyo dyan. Pasagot yan, tanong nyo ba? Pangit nyo ka, banding. pamamalakad dyan and sa immigration, when it is a visit visa, that is, masususpetsahan mo na ang sadya nung may hawak ng visit visa ay magtatrabaho. Opo. Because yan ang policy yan nung nagbibigay ng visa that they give a visit visa to a potential worker in their country. Ganun po ba yon? Tama po yun, Senator. Okay, Yes. so I think we need to, there should be some, siguro, education campaign din. Kasi yung, alam mo, Senator Coco Pimentel, DMW, ang dapat kasing ginagawa ninyo, kapag ka mga ganyan, pagdating sa employment, from visit visa to tourist visa or tourist visa to employment, kailangan bine-verify talaga yan, malaliman ng MWO doon. Saka yung MWO doon sa UAE, sa Dubai, hindi dapat basta-basta nagbibigay ng certification ng verification of contract. Kasi nga, hindi nga dumaan eh. Sa DMW, tumalon doon. And then from there, hindi alam ng mga senador to. So parang nangyayari, they are pro with the cross-country scheme. Kung saan, doon nga tayo nagkakaproblema sa human trafficking eh. Do you understand? mo yung hindi to ina-apply natin sa example ni Majority Leader, theoretical ito na-offload siya, nagbigay siya ng kontrata. Opo. Pinakita niya in good faith pinakita niya di ba? So ibig sabihin nun talagang wala siyang so I think we need to really siguro siguro further our education campaign na yung kapag paliwanag naman ni Yusek Olalia, medyo klaro na kung gano'n na kung sadya ninyo ay magtrabaho, masabuti pa, dumaan talaga sa proseso kasi pag may hawak ka na ng OEC or sabi mo, OFW pass, OFW pass. the batting average is 100%. Ibig sabihin nun, the immigration officers give 100% trust to your issuances like the OEC and the pass, di ba? So, pero mahirap ba makuha yun? Napakahirap ba nun?
Hindi naman po, Mr. Chair, no? Pero alam mo nyo, Mr. Chair, ito po ang kagandahan, ano? Meron po tayong cluster, yung pong cluster ni USEC PY, na kung saan sa international cooperation, maaari nyo pong ipaliwanag mamaya, na for example sa UAE, nag-i-issue po sila ng USEC visit visa, no? Papakiusapan po niya through the JCM, yung Joint Committee meetings po namin sa BLA o yung Bilateral Labor Cooperation Agreement, na kung maaari, Alam nyo, Senator Coco Pimentel and Joel Villan, the reason why many Filipino tourists jumping to Dubai using tourist visa or visit visa simply because mas malaki kasi ang bigayan ng sahod doon pag local hire. Okay? So, talagang yung tao, palalabasin nila na visit visa lang yan. Pagdating sa immigration, pag hindi ho nakumbinse ang immigration officer na tama yung sadya niya doon, kulang-kulang yung mga sagot, hindi nagtutuma ang documents niya sa sagot niya, doon na pumapasok yung offload. Pero hindi ho kasi sakop ng DMW mga non-OFW. Diba? Now, information, dissemination, dapat mas paigtingin pa. Alam nyo kasi wala naman tayong batas na magpaparusa sa mga illegal recruiter na nasa abroad. Kung meron man yan, ilang porsyento ba? Okay? Itong IECAT guidelines na hindi nyo sinang-ayunan ng mga... Ito actually yung prevention na... Ito yung magiging prevention sa mga mare-recruit ng illegal. At mapoforce yung mga tao na dumaan sa tamang recruitment process sa DMW. But I do not know, bakit nyo ba kinakastigo ang DMW? Parang kasalanan nila dahil napakaraming na offload. Samantalang 64 lang according kay USEC Bernard Olalia. Ang nabanggit niya na na-offload dahil may mga peke silang kontrata na hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi ko talaga maintindihan. Rebisitahin ng UAE government yung pag-i-issue ng visit visa. Kasi po, ito po yung nagiging irregular pathway for labor migration na kung saan yung mga undocumented ay pupunta po doon para maghanap ng trabaho. No? Ito po yung isang aspeto na tinitignan po ng DMW at si USEC PY po ang in charge po rito. Naman nag-overreact lang tayo kasi wala naman tayong control dun sa types of visa na binibigay ng ibang bansa eh. Sa kanila, ayaw nila sundin yung natin na tourist visa. Tayo nga, may POGO visa pa tayo na on the spot pag andyan. So, let's say visit visa. Are we not overreacting na ini-equate na natin si visit visa automatically to a desire to work? Baka naman. Are there legitimate visit visas na ang nakakuha ay talagang bumisita lamang as a tourist as we define it, as we define a tourist? No? Yes, marami. Marami. Pero hindi natin ma-segregate sino yung bibisita lang talaga or may purpose pang iba. Yung mga bibisita dyan, yung may makaya, may kaya. Mga pinsan, o saka dito, daling sa Dubai, dito trabaho, palabasin natin bisita. Ay, nako. So yun, baka na yan yung actually yun na binabantayan namin sa Senado na sa plenary discussion namin, baka na umabot na tayo sa OA ba? OA level na tayo na ganyang visit visa, hindi magtatrabaho ito. Yung isa na nakapagpakita ng employment contract, I mean, I do not blame the immigration officer, pinakitaan mo ko ng employment contract. Kaya nga, explain ninyo sa mga taong ganon, kasi yung taong ganon, in good faith niya binigay, ignorance na yung nakadali sa kanya doon. Wala naman siyang desire to, to avoid our regulations. Totally hindi niya alam, binigay niya. So, siguro dapat meron tayong information campaign, at saka, pero yung time na kakainin, no, at saka yung cost noon, i-announce ninyo para malaman ng lahat. Pero doon sa visit visa, if it's only one country practicing that, maybe it's the UAE, isa, law nila yun tapos baka pang turista yun ang binibigay nila. So it's an overreaction from the Philippine government for us to equate a visit visa to an employment visa because it is not, di ba? From the point of view of the issuing state. Yun So anybody can react, sige, para maintindihan natin ang sitwasyon. Hindi naman talaga sakop ng UAE government kung anong sadya ng tao doon. Basta sila magbibigay sila ng visa sa tourist visa. Pero ang problema nga natin, yung Pilipino,
Pilipino mismo ang nagbabago ng kanilang mga sinasadya doon sa Dubai. Sige nga, anong solusyon nyo? Paano nyo mapiprevent yung mga ganitong gawain? Kayo na mga tagagawa ng batas. Mr. Chair, may I submit a reaction and information for our good senators? Ito po, kaya nagkakaroon ng ganitong reaksyon, karamihan ho sa amin sa OWA, ang inilalapit kapag ho ang kanyang status ay tourist, visit visa, and he or she gets into trouble. Nagkakaproblema na ho kami as to how to address their problem. Ang isa po sa pinakamalaki pang problema pagka nagko-cross country. Again, because they're supported by this concept that they can just travel from one country to another to work, lalo pong naging komplikado. So ito naman, not to give a stand, but for the information of our good senators, yun ho kasi ang isa sa pinakamabigat na problemang hinaharap namin kapag ka sila ay nagkakaroon ng problema at they find out na tourist or visit visa at nakapagtrabaho. So, yun naman pong that's why we always advocate na dumaan ho na kayo sa proseso. Thank you, Mr. Chair. yun po. If I Thank you may, po. and please allow me, this is my time anyway, and it's stemmed Tama naman si Admin Arnel Ignacio. OWA madalas ang pinuputukan ng mga problemang kinasasangkutan ng mga. Tama naman kayo eh. Wala naman tayong magagawa kung ang mismong Dubai ay nagbibigay ng visit visa. Pero meron tayong magagawa. Kayo na bilang mga senador, alam niyo ba na maraming mga from Saudi Arabia nagko-cross country papunta ng Dubai? From their record, OEC, sila po ay nasa Saudi. Pero pag nagka-problema sila, lalabas na wala sila sa Saudi, nasa Dubai. Sige nga, paano nyo ahabulin yung mga yan? Tapos yung mapupuntahan nila ng mga recruiter, ng mga agency, hindi o wala sa listahan ng DMW. Paano nyo maisasalba ang buhay ng mga yan? Ang hirap din kasi sa mga politiko. Parang pinagtatanggol nyo pa yung mga activities na kung saan pwedeng matraffic yung tao kaysa magkaroon ng prevention. Yung IECAT guidelines na yan, hindi yan pahirap, it's just a prevention kasi wala naman din kayong ginagawang batas na kung saan meron kayong mapapanagot ng mga illegal recruiter abroad. Meron ba? Kadalasan naman yung mga nabibiktima na ng illegal recruiter, wala na sa Pinas. Nasa abroad na. High-tech na ngayon, mga senador. Ko alam kung saan kayo nag-i-stand. Tama yung sinasabi ni Admin Arnel Ignacio. Tama yun. from the IACAT guidelines. The questions that I'm raising stem from the IACAT guidelines. It doesn't stem from illegal Filipino workers abroad. No, it doesn't. My experience is that I was able to talk to someone who wanted to go to Dubai to visit his brother. Hindi po ito worker. Hindi ko, kino-comment ko nga kayo, 3,515,000 na may OFW pass, nakapasa, na walang kahirap-hirap, smoothly. Okay, congratulations. Merong 21,084 na no OEC at 64 yung dilala po sa inyo. Ibig sabihin, ito bang 21,084? Ito bang mga to talagang merong kontrata? Pero walang OEC? Paano kung iba dyan talagang magbabakasyon, talagang bibisitahin? Ako, nung nasa ibang bansa, ako gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung kalagayan ko sa ibang bansa. Nagtatrabaho ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo everyday for 3 months. Stress ng umaga, gumigising ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo. Gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung buhay ko dun. Ito, 2 beses. 2 beses. Na offload. John Ferry Hernandez. BID official. Laguindanum. July 25 yung pangalawa. Yung una, July 17 of this year. Ito yung tinatanong ko, kamag-anak to nung OFW. I'm not saying, hindi ito yung... So kaya tanong ko ulit, ito bang IACAT guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Yung Pogo
Diyos ko, habang buhay tayo magkukwentuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo kung ilang crimes yung nakomit ng Pogo na binigyan ng visa dito. Instant visa. Tayo nga yung nagpatigil nung special working permits. Alam niyo ho yan, magkakasama po tayo ng mga hearings before. Ito lang yung tanong ko. Ito bang iyakat guidelines na to, tutuloy pa ba to? Kasi sinuspend na nga po. Isa ho kayo sa kasama dito. Unfortunately, one of the 28. Hindi ko alam ba't ganun kalaki yung 28 na yan, no? And sino yung nag-decide nito? 1.46% yung batting average out of the 32,404 Filipinos na na-offload. 472. Yung talagang nabiktima. Aba, 98% 98% ginago natin, sarili nating kababayan. And then, ito ulit. So, gusto kong tanong sa inyo, kasi ang DMW, hindi lang dun sa mga OFW workers, pati yung family nila, cargo natin yan. Gusto lang nilang pumunta dun. So again, first question, the 21,084 may kontrata ito, pero walang OFW pass. Is that a correct statement? Kasi ang pangit din, yung binabanggit kanina, Sen Coco, di ba, visiting, tapos, kasi pupunta ng Dubai kaya ganyan. Parang, ha? Pagka yun narinig ng mga kababayan natin, wala nang pupunta doon, nakamag-anak nila para bisitahin. Alam na nila mangyayari, ganun pala eh. Ganun pala yung thinking ng mga BID officials. Ganun pala yung thinking nila dahil mismo kayo, pumayag kayo na, ganyan nga yung thinking nyo dapat. So, hindi maganda yun. Tama si Sen Coco, yung patakaran ng ibang bansa, wala tayong magagawa doon. So, pabor ka. Ha? Pabor ka na magkaroon ng problema yung mga Pilipino, mapahamak. Hindi ka ba naman siraulo din na senador eh? Oh. Kayo na nagsabi, wala kayong magagawa pero may magagawa kayong proteksyonan. Ano ba proteksyon ang ginagawa nyo? Paano nyo matutulungan ng Bureau of Immigration? Pilipinas yan. Pilipino rin naman kayo. Nandiyan kayo eh. Nagagawa kayo ng batas eh. Ano bang ginagawa nyo? Kayo ba yung tumutulong sa mga taong napapahamak? Ha? Kayo ba? Di naman ah. Senator Villanueva, you're talking too much na empty ka dito. Nagagalit ka dahil na-offload, sayang yung pera. Di bigyan mo ng pera, gago ka pala eh. But again, I go back to my first question. Ito bang iyakat guidelines na consult kayo? Ito rin ba yung position ninyo as DMW? Mr. Chair, ang DMW po ay bahagi lamang po, tama pa yung sabi ninyo, ng iyakat, no? Nakonsulta po kami doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turist. Kanina pa nga sinabi yan ni Yusek Bernard eh. Hindi nga sila nakonsulta sa ibang provision. Bakit ba ang hirap yung kausap mga senador? Ha? Nandiyan ba kayo? Pero hindi kayo nag-iisip? Nandiyan kayo pero hindi kayo nagsaliksik muna. Nandiyan kayo pero hindi kayo nagre-review muna. Para kayong mga gisahin nyo yung DMW sa bagay na hindi naman nila sakop. Students, businessmen, resident blah blah blah, hindi po kami kasama doon. Yung inputs po namin na ibinigay ay para lang po doon sa main clients po namin na OFW. Pagdating po sa OFW, ang iyakat, wala naman pong problema. Nagkaroon lang po ng problema doon sa ibang sektor. Tulad po na nabanggit po ninyo, Mr. Chair, tulad po ng may hawak ng visit visa o kaya ng tourist visa. Pero ang kagandahan po, Mr. Chair, kami po bilang membro ng IACAT, pwede po naming erase ito. We can still raise this as part of our mandate to protect not only the OFWs but including the family members of the OFWs po. With the indulgence of Senator Joel, Nako. pwede makisingit, Sen Joel. Tingnan natin kung sasabihin ni Raf. Produhin mong alam mo sasabihin mo, Senador ha? Kasi, Sen Joel, meron din kasi akong nakausap ng mga taga-immigration. Meron din iilan na magbivisit doon daw sa kanilang relatives and then hindi na uwi. May mga ganun incident. Buti naman, tama yung sinasabi mo. And that's the reason probably merong guidelines yung IACAT to make sure na yung magbibisita talaga ay bisita lang at hindi na maiiwan doon para magtrabaho. Pero kung kunti lang yan, tama nga si Sen Joel,
Senko. Yung kokonti lang yan. Malaking bagay na yan, Senador. Malaking bagay na yan. Yung kokonti na sinasabi mo, hindi nila alam kung suswertihin o hindi. Ayaw nyo ba na may protection yung mga Pilipino abroad? Parang parang kinakalaban nyo sariling Pilipinas against kayo sa polisiya na pumoprotekta sa mga Pinoy. Tulo nyo rin eh. Ako, member kayo ng AYACAT, anong ginagawa ninyo? Wala ba kayong ginawa na para ipaglaban itong mga Kasasabi lang, kanina ka pa nakaupo dyan, Senador Rapi Tulfo. Kanina ka pa nakaupo. Sabi nga nila, hindi nga nila saklaw ang ibang sekta. Turista pinag-uusapan. Visit visa. You are a chairman of migrant workers and you are them. Ay nako. Man. Hindi ko alam kung anong pinaglala. Hindi ko maintindihan, Senator Rapi Tulfo. Ha? Hindi ko alam. Kung ano ba ang problema mo sa DMW, bakit ka tira-tira ng ganito? Kanina ka pa nakaupo dyan, Senator Rapi Tulfo, and you are listening what Yusek Bernard say. Hindi nga nila sakop ang ibang sektor. Ang sakop nila OFW. Now you are trying to prituhin yung DMW ba? Anong ginawa ninyo? Sa IACAT, ipagtanggol. Ay, pagtatanggol mo dyan, hindi nga nila sakop yung turista. You are a chairman of migrant workers, yet you are them. Ay, nako. Hindi mo alam. Kulang ba sa research sa mga resources ninyo? Or bumabase lang kayo sa mga Facebook pages post all kay Yusek PY tapos di naman sigurado kung totoo. Nako. kamag-anak ng OFW na gustong bumisita sa kanilang relatives doon? You haven't done anything. Wala pa kami nababalitaan na merong nakulang attention from you, calling the attention of immigration na, hey, hindi nyo dapat ginagawa yan, hindi nyo dapat ino-offload itong mga kamag-anak ng mga OFWs. Kasi hindi lang ang OFWs mismo pinagsilbihan nyo maging relatives nila, di ba? Sakop nyo. So what have you done? Yun yung tama. I'm with Senator Joel talaga. What have you done about this problem? Ang pinagsisilbihan ng DMW na kaanak ng mga OFW nasa Pilipinas. Pagsisilbihan mo ba yung kamag-anak ng OFW na magtuturista doon? Ha? Paano? Pambihira naman, oh. Ewan ko ba kung ano bang nasa isip ng mga senador na. Talamak na problema na ito eh. Ayun, nagbanggit pa nga sa San Joel ng mga pangalan. So, meron ba kayong nagawa? Nakipag-away ba kayo? Of course, not literal. Nakipag-away na ba kayo sa immigration para ikulang attention nila tungkol dito sa ginagawa nila Yes ng po, mga Mr. Senator. taga-immigration sa mga kamag-anak ng OFWs? As mentioned po by Yusek Bernard, na-involve kami doon sa provisions on OFWs. Admittedly, hindi kami involved doon sa other provisions, but ngayon po na liwanagan kami and we apologize, Mr. Chair, because we need to push for the matters that you had mentioned, pagbalik po namin sa IACAT. At sa ngayon po, suportado naman namin yung call ng aming chairman na suspindihin muna yung guidelines. Kasi paulit-ulit eh. Hindi lang, di ba, tinalaki din dito sa Senado, and then after na pinag-usapan namin sa Senado, meron pa rin na offload. Ibig sabihin talagang itong mga taga-immigration, I don't know, nananadya ba sila o nag-aantay ng lagay? Yun, doon ka magaling. Yung magsasabi ka ng mga ganyan, hindi naman totoo. Lalagay-lagay. Kaya kayo, actually, no? Senador kayo ganyan kayo magsalita dyan sa lagay-lagay para namang napakalilinis niyo. O meron silang ginagawang profiling na mali yung sistema ng profiling nila. Kaya ang na-profile ay yung mga taong dapat talagang payagan at hindi napapayagan. Diba? Siguro kailangan meron talagang pag-uusap on a regular basis between you, the DMW, and the IACAT people and the immigration para hindi na ito maulit. Diba?
Yes po, Mr. Senator, makakasiguro po kayo at katuwang naman din po natin ang mga tiga-Department of Justice at kakausapin. Mag-uusap po kami kasama na rin si Commissioner Norman ng Bureau of Immigration. Thank you so much, San Joel. Thank you, sir. Before I leave the topic, no, again, si Mr. Ferry was offloaded dahil hindi daw po siya nakakuha ng affidavit of support sa kanyang kapatid na gusto lang siyang ipasyal dahil buong buhay niya, first time makakapunta sa ibang bansa. Namatay ho yung tatay niya, kaya ako siya nakita dahil nakiramay po ako dun sa wake. Hinihinging affidavit of support ng sarili nating bayan. Kailangan may 10,000 dirham salary. Eh kahit ho engineer, wala ho nun. Baka naman iba yung purpose niya. Tinignan niyo po ba kung anong ina-apply niya? Kasi kung salitaan lang, Senador, walang mangyayari sa atin. Puro lang kayong, ito, kawawa OFW, kawawa Pilipinas. Ito, let's be honest lang, no, mga Senador. Aminado naman kayo na maraming human trafficking. Ano yung batas na nasa isip pwede niyong ilaban against this crime, people who commits crime para sa mga Pilipinong mangingibang bansa? Wala eh. Diba? Isisi nyo education. Simple lang naman eh. You want to go outside? You want to visit your family as a tourist, as a visit visa? Then comply. If not, sorry. Lang naman yun eh. Diba? Bakit natin parang yung bagang, bili ka ng suka dyan sa kanto. Parang napadpad na ng Dubai. Are you okay? Anong seguridad ng mga Pilipino? Wala. Not no. Again, if you find this video helpful, sana, may idea kayo. Itong mga senador na to, they're just barking in the wrong tree. Sinasabing matalino. Pero kung naiintindihan nyo yung sitwasyon, malalaman nyo tama at mali. Maraming salamat mga kababayan kong